Ang Land Transportation Office o LTO sa Marikina City ay namahagi na mahigit 1,200 na dilaw na plaka sa mga tricycle driver na nagbarka ng pagtatapos ng backlog ng mga plaka para sa mga rehistradong tricycle. Yung binibigyan dito, ang tricycle kasi natin, hindi yan nagre-rehistro sa LTFRB. So kailangan makipagsangguni yung LTO sa local government unit kasi sila ang nagbibigay ng prangkisa ng mga tricycle operators. Ito yung solusyon na doon sa mga nakaraang panahon na backlog. Ang pagkakaalam ko, nagawan na lahat ng paraan ni ASEC Mendoza, available na lahat yung mga plaka niyan. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni Marikina City Mayor Marcela Mercy Teodoro at Marikina 1st District Representative Marjorie Ann Teodoro. 1,127 yung plaka na ipamamahagi ngayong umaga. Itong unang batch ng pamamahagi. Sa kabuuan ay may 6,000 tayong mga tricycle drivers sa Marikina. Ito yung ayon dun sa record natin. Inaasahan natin within the next few months, siguro 3 hanggang 4 na buwan, lahat ng mga tricycle natin ngayon ay meron ng bagong plaka. Sinabi ni Mayor Mercy Teodoro na magbibigay sila ng health card sa mga tricycle driver nang sa ganun ay malibre sila na magpa-check up sa mga ospital ng Marikina. Basic services na ibinibigay natin, yung healthcare services natin sa mga taga Marikina. In-identify lang natin ngayong umaga itong sektor ng mga tricycle drivers. Sinapay na natin yung announcement sa distribution ng bagong plaka nila para sa kaalaman ng lahat. Ito naman ay available din naman itong mga services na ito doon sa mga nangangailangan mga taga Marikina. Natugunan na ng LTO ang backlog ng mga plaka para sa 4 na gulong na sasakyan mula nang makagawa ng mahigit 800,000 na plaka noong huling bahagi ng 2023. Ginagawa ni LTO yung plaka para mapalitan yung private plate nila. Iyon yung ginagawa natin ngayon na lahat nung pumapasada ng mga tricycle, hindi lang naman dito, inuna lang dito sa Quezon City, gagawin din yan sa ibang lugar, sa Manila, gagawin natin lahat yan, nationwide actually. Papalitan lahat ng mga private plate ng mga motorcycles. So, yung mga dealers actually kinakalampag na din yan para kunin nila yung mga organisasyon ng mga tricycle operators, kinakausap yan para mapabilisan yung pamimigay ng mga plaka. Naniniwala si ASEC Mendoza na ang pamamahagi ng mga natitirang dilaw na plaka ay makakatulong sa mga operator ng tricycle at samahan ng mga tsoper na matugunan ang mga colorum na tricycle, katulad na nangyari sa Quezon City noong nakaraang taon. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.